6:00 ng umaga sa Siasi, Sulu nang dumating si Coach Alvin sa bahay ng isa sa mga swimmer niya, si KI. Nagkape muna sila bago ang training. Kahit umuulan, tuloy ang practice. Isang linggo na lang kasi, sasabak na sila sa palarong pambansa 2024, kaya kailangang doble sikap sa practice. Ganda ng dagat, ang linaw. Oo, ganda. Dito sa malawak na karagatan ng Celebes Sea sa Sulu Archipelago, kalimitang nag-e-ensayo ang 3 batang atleta sa tulong ng kanilang coaches na sina Alvin at Husni. Ito, dito magsisimula si KI sa starting, doon naman yung finishing. So, ganun lang siya. Nandyan na si Rids. Rids, buti. Nakahabol ka sa Si Rads, wala pa? Oh, yan na si Rads. Walang swimming pool na pwedeng mapagpraktisan dito. Ang pinakamalapit kasing pool facility ay nasa Hulo pa. 4 na oras ang layo mula sa Siasi. Pinagtsatsagaan namin. Ito lang talaga ang area namin na ginagamit sa practice. Ganito lang talaga siya, ma'am. Malayong malayo sa swimming pool. Lumublob na si Coach Husni para tayuan ng kawayan ang bahaging ito. Magsisilbi itong marker o hangganan sa distansya ng lalanguyan. Minsan yung kawayan nilalagay namin doon para sa touching. Wala kaming nilalagay na lane kasi wala Basta lang lalangoy sila sa kanyang isip. Sa laot naman, ganyan lang, ma'am. Steady, basta lalangoy lang sila. Hanggang saan yung yung lakas nila. Ang ilalim na haligi naman ng bahay na ito ang isa ring palatandaan nila bilang dulo ng lalanguyan. Bubbles. Apply tayo. Ready? 1, 2, go! Nasa 5 metro ang lalim ng tubig dito kapag low tide. Bubbles! Magkaiba ang kalidad ng tubig sa dagat at swimming pool. Mabigat ang tubig sa swimming pool dahil sa chlorine, samantalang magaan sa dagat. Mas banayad silang makakalangoy sa dagat, pero nagiging disadvantage ito sa kanila dahil sa aktwal na laban, hindi ganito ang klase ng tubig sa swimming pool. Kailangan ng matinding resistensya at tibay ng katawan para mabunok ang hindi bababa sa 50 meters na distansya sa isang national competition. At ang isang paraan para magkaroon sila ng endurance, sasanayin nila ang mga sarili na lumangoy sa maalong dagat. Yun nga lang, para mangyari ito, kailangan may bagyo at buwis buhay ito para sa kanila. Yung current, nasusubukan yung lakas nila. Kasi nag-aano sila sa against the agos ng lalong-lalo na kapag masama yung panahon sa alon. Doon, nasusubukan talaga yung lakas ng mga swimmers dito. Habang nagpa-practice ang mga bata, may isang kapitbahay na tahimik na nagmamasid.
Siya si Madrigal Jauharon na nag-qualify sa SEA Games noong 2000. Pero hindi tumuloy dahil sa problemang pinansyal. Ayaw ng father ko. Nanginginain kasi maraming opportunity na hindi nag-grab. Anong ginagawa mo ngayon? Wala, tambay. Pwede ka sanang manalo, no? Pwede sana. Kasi ano yung breaking the Philippine record. Ilan ang record mo? 0.27 yung time record. 1, 2, 3. Pasa-pasa sa pamilya ang galing sa swimming dito sa Siasi. $16 seconds. 16 seconds, point 12. Let's tayo to. Apat. Swimmer ako at nakasama ako sa palarong pambansa noon. Dati akong player ng BARM. 1996 sa General Santos City. Pero hindi ako nakasama sa Hindi ako pumasa sa QTS nung naglaro kami sa palarong pambansa sa General Santos. Father and son training naman ang ganap ng mag-amang Coach Husni at nag-iisang anak niyang si KI, 14 na taong gulang. Nasa elementarya pa lang, kinakitaan na ng potensyal sa paglangoy si KI. Ang mga medalyang ito, produkto ng pagkapanalo sa iba't ibang swimming competitions sa provincial at regional meets sa Jolo at Cotabato. Yung grade 6 po, ma'am. Doon ako natuto sa breaststroke tsaka butterfly. Nagpatulong kay tatay. Sabi ko kay tatay, gusto ko lumakas ng swimming para matupad ko yung pangarap ko sa Olympic. Ito kay Rids Kimara. Panganay naman sa 8 magkakapatid si Rids, 15 taong gulang. Katulad ni KI, marami ring nakuhang medalya si Rids. Itong 7, gold, pati bronze silver. Yung 7 kay Rids Kimar, yung isa, yung kay Rodinal, yung 2 sa kay Jomar. Yung isda, araw-araw lumalangi. Yung bata pa mga 2 years old, marunong na lumangi. Dahil lang tatay ko swimmers, ganun, nagmana din. Sa laot nakatira ang pamilya ni Rids. Pangingisda ang pinagkukuhanan ng kita ni Big Boy. Nakatulad ni Arzid, ang tatay naman ni Rads, pangingisda rin ng kabuhayan. Ang talento ni Rads sa swimming, nagagamit niya rin para tulungan ng tatay na mangisda. Pampito siya sa 9 na magkakapatid. Pumapalaot kami. Sana na rin po kami lumangoy. Kahit may damit po, ma'am. Minsan, tuwing pumapalaot si Rads, sinasabayan na rin nila ng practice. Kuan gumamgan niya, ipapakuan ko to din pag-score niya. Pasal na yari ko na pamintangan na paran ko, uherong pang-school ko. Supportan ko to siya. Sa laot, napakalawak ng kanilang nilalangoyan. Pero malayo ito para maging regular na praktisan. Dito naman sa kanilang paboritong lugar, matatalas na bato ang kalaban nila. Pabalik-balik na lumalangoy ang 3 sa dagat. At ang malawak na karagatang ito ang tila sumisimbolo kung ano ang susuungin nila sa hinaharap. Bitbit nila hindi lang ang mga sariling pangarap, kundi ang pangarap ng buong Siasi at buong rehiyon ng BARM. Gusto ko po katapos ng Olympic World. Olympic. Gusto ko po yun. Future ko Olympic. Naisip ko, kung lalakas pa ako, mas mananalo pa ako ulit.
sa tibang-ibang delegation. Mag-national team po. Kung mananalo po, kung may chance lang. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.